Purihin po ang ating Panginoon. Ano po, once again, isang napakaganda at napakalaking privilege po muli na ako po ay makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. So, nawa po ay samahan niyo po ako at banal na Espiritu po ang siyang magpahayag sa atin. Ano po. Salamat po sa pagkabasa po ng kanyang salita at tayo po ay dumako muna sa Espiritu po ng panalangin at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na nasa langit, Diyos na mahabagin, maibigin, ikaw, Diyos, ay aming pinupuri at sinasamba, niluluwalhati ka namin at pinapupurihan ka namin. Salamat po sa pagkakataong ito muli na kami ay nagsasama-sama, Panginoon, upang magayag, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po akong gamitin, itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw mahayag, at iniling ko po ang patnubay ng Banal na Espiritu na siyang dakila naming tagapagturo, tagapagpahayag, at hindi lang po katotohanan, kundi, Panginoon, isang maliwanag na kapahayagan, ang amin pong hinihiling mula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patnubayan mo po ang bawat isa, buksan mo po ang aming mga espiritu, at nawa, O Diyos, ay matanggap po namin, Panginoon, kung ano po yung nais na ipapatid mo po sa amin sa araw na ito. Muli po, Panginoon, sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, iniisip ko, napakabilis po ng nasa chapter 50 na pala tayo ng awit. So, ibig sabihin, napakabilis po ng panahon. At ito po ay isang bagay na pagpapatunay na sabi nga ng Panginoon, malibang pabilisin ng Panginoon ng panahon ay walang maliligtas. So, napakaganda po at patuloy po tayong nagsasama-sama na kahit na hindi po tayo nagkikita-kita physically, but in the spirit reality, tayo po ay merong isang espiritu at puso at isang kaisipan. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nung last week po ako ay umuwi po ng Mindoro sa Calapan at naka-confine po yung kuya ko dahil siya po ay naoperahan sa kanyang prostate. So praise the Lord dahil naging matagumpay naman po, nakauwi na po siya ngayon. At siyempre, dala ng konting tulong, at the same time panalangin, talagang pinag-pray ko po siya. Sabi ko, manampalataya lang siya na talagang siya ay pagagalingin talaga totally ng Panginoon. At alam ko na mapagtatagumpayan niya yun. At nandun po yung ilang mga anak niya at purihin ng Panginoon kasi naging pagkakataon din yun para sila ay aking ma-evangelize at patanggapin sila sa Panginoon at hindi po nawalan po ng kabuluhan yung aking pagpunta ron. So sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen. So dito po sa Psalms chapter 50, kung babasahin po natin, narinig na po natin yung pagkabasa. Ang tema po nito ay tunay na pagsamba, yung true worship. Talagang, ano nga ba talaga yung tunay na pagsamba? Kasi maraming mga tao na sumasamba lang sa nguso pero hindi sa puso. Gagaya ng Israel, talagang minsan itong mga Israelita, marami po sa mga Hudyo, sila po ay naniniwala sa Diyos, pero pagdating kay Kristo, pagdating po kay Jesus, hindi sila makapaniwala. Para bang may mga bagay na ganoon eh. So para ding mga Kristiyano na tayo minsan naniniwala tayo sa Diyos, pero pagdating kay Kristo, ano yung magagawa ni Kristo sa atin, minsan yun yung nagiging question mark. So may mga bagay po na pinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na kung saan ay ito dapat yung ating maliwanagan at matanggap natin upang atin pong maintindihan kung ano po yung nais ng Diyos sa ating buhay. So ngayong umaga, ang Psalms chapter 50, it highlights God's sovereignty,
holiness and judgment, it emphasizing that true worship, yung daw pong tunay na pagsamba, it involves thanksgiving. At ito po pasasalamat na nagmumula po sa ating puso at pagsunod. Alam naman natin yun, for obedience is better than sacrifice. Sabi doon, hindi yung mga handog na mga hayop, kundi yung pagsunod, talagang it is better than sacrifice. Sabi nga po, talagang yan po yung dapat, yung bang mula sa puso at pagsunod. Hindi lang po ito tinatawag na ritualistic, yung mga ritual na sacrifices, kagaya ng Old Testament, hindi lang po yung ganun Talagang ito po ay nangangailangan o nananawagan ng talagang totoong pagbabalik loob sa Diyos, pagsisisi at talagang panunumbalik sa Kanya na talagang tayo po ay magkaroon po ng tinatawag na commitment to live righteously. Mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Alam naman natin na talagang without holiness we cannot see God. At sabi doon, mapalad ang mga taong may malilinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po yung isang bagay na napakaganda ron. So, ganun din po, itong pong Psalm chapter 50 ay isa rin pong warning sa mga taong mga ang Diyos kasi warning ito sa mga taong mga hipokrito at talagang mga they are always emphasizing yung tinatawag na religious practices. Kasi minsan marami mga ganyan. Speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets. Sabi dyan. So lahat, ang sabi dyan, si Yahweh ay nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. So mula po doon, talagang ang Diyos po ay nagsasaysay at siya po ay nananawagan, Meaning, talagang it is a call for us. Talagang makita natin why we are here on earth. Ano nga ba talaga yung layunin ng Panginoon? Tandaan po natin, kung babalikan po natin yung Old Testament, kung bakit po si Moses, ay tinawag ng Panginoon para ialis, yung kanyang bayan doon po sa bansang Ehipto. Dahil iisa po yung dakilang layunin ng ating Panginoon, to worship Him, talagang upang sambahin siya. Talagang ibigay nila yung the best. At ayaw ng Panginoon na nandun sila sa loob ng Egypt dahil alam naman natin, alam naman ng Diyos na talagang ang Ehipto ay it is symbol of the world. Kailangan yung sanlibutan, yung mundo, kailangan aalis ka doon. Talagang ibigay mo yung the best mo. That's why God is calling us. God is calling us. Alam niyo, natutuwa po ako, especially kay Sister Binya. Every time that she sings, talagang kahit ganun lang yung boses niya. Well, hindi ko pero ang nakikita ko doon, yung kanyang puso na talagang sumasamba ng totoo sa ating Panginoon. And God honors it. At God is delight, na siya po ay talagang natutuwa sa mga ganung uri ng puso ng tao na ang kanyang puso ay walang ibang laman kundi ang pagsamba. So sabi po ng verse 3, our God comes and will not be silent. A fire devours before Him and around Him a tempest rage. And sabi dyan, ang Diyos natin ay darating. Surely, ang Diyos po ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay, nangunguna ang apoy na nagngangalit. So, kung titinan po natin, hindi po yun good news, talagang, kung titinan natin, kung ang Diyos na makapangyarihan ay nagsasaysay, lahat ay tinatawag, then sabi dyan, magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos ay darating, ngunit hindi matahimik, sa unahay nagmumuna, ang apoy na nagngangalit. Ba't nga kaya ganun, nagngangalit ang sabi doon. So, kung atin pong
titingnan, ano po, ito po ay hindi po mabuting balita. Meaning, meron siyang gustong tupukin, gusto niyang sunugin. Ah, Naalala ko po kasi sa ating buhay Kristiyano, talagang lahat ng mga bagay na hindi mabuti para sa atin, dapat talagang sunugin bilang handog. Talagang ibigay natin sa ating Panginoon. Alam naman natin, sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, "This day I call the heaven and earth as a witness against you that I have set before you life and death." So merong ibinigay ang Panginoon sa mga Israelita, na pinagpilian nila. Anong gusto niyo? Buhay, kamatayan, blessings and curses, pagpapala o mga sumpa? Now choose. Sabi niya, now choose life. Now choose life. Kasi we know John 10:10, life. It is a Zoe life. Ito yung tinatawag na isang buhay na ganap at kasiyasiya. God is offering this kind of life, na na buhay na gusto ng ating Panginoon. Tandaan po natin, meron po tayong good life, may better life, may best life. But ang pinakamaganda po lagi nating tandaan yung the best. What is the best? Good, better, and best life. Because John 10:10 says, "I have give you life up to the fullest." So sabi niya, now choose life. Sabi ng Panginoon, sa Deuteronomy chapter 19, so that you and your children may live. So, may papasa natin sa henerasyon na darating, mga kapatid. Hindi lang ito sa atin. But this is for the generations to come. Wala na tayo sa mundong ito. Napakagandang legacy na may iwan natin. Kasi we choose life. We choose to offer sacrifices. We choose to worship God. Na talagang yung tunay na pagsamba, yan po yung binibigay natin. Now, dito po sa ating pag-uusapan ngayong umaga sa Psalms chapter 50, makikita po natin yung dalawang grupo po ng tao na kung saan ito po yung ating pag-uusapan. Una, yung pong mga moralist, and pangalawa, yung pong hypocrite. So, ito daw po mga moralist, mga moralista, ito daw po yung mga taong may malinis na buhay. Talagang they're kept their life talagang blameless outwardly. Talagang ito yung mga umiiwas sila sa mga kautusan na hindi dapat gawin. Talagang kumbaga effort, yung personal effort yung kanilang ginagawa. Ayan yung mga taong tinatawag na moralist. Ngayon, ang moralist daw po, dito po sa Psalms chapter 50, dito po sa verse 8, sabi po dito, siguro pa, ang gagawin po natin, patalon-talon tayo sa mga verses kasi hindi natin isa-isahin. Sa verse 8, sabi diyan, "Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog." So meaning, okay lang, sabi ng Lord, okay lang, hindi ako nagagalit sa inyong mga handog. Kasi ito yung mga moralist na mga tao Talagang alam naman natin sa Old Testament sila ay ang kanilang ginagawa sa paghahandog, mga hayop yung hinahandog nila. Napakarami, and we know na bago po nila handog yung hayop, pina-check muna nila yan sa mga Levites, sa mga mga priest, kung may kuto, bulag, pilay, may mga may mga kapansanan. Reject yan hindi yan pwedeng ihandog Kailangan perfect. Kasi ganoon sila yung pagiging moralist nila ay talagang sa kanilang pagsasakripisyo ng mga hayop ay iniisip nila na kailangan ito yung pangailangan sa kanilang paglilingkod. At religiously, they offer animals. Yung kanilang ino-offer, mga bulls, mga goat, at ang kanila pong paniniwala ay talagang namimit nila yung kailangan ng Diyos, yung pangailangan ng Panginoon. Kasi ganoon
ganun yung kanilang iniisip eh. Pero hindi nila nalalaman o nakakalimutan nila na ang Diyos po ay God of abundance. Hindi naman hindi hindi siya Diyos na mahirap, kundi talagang God of abundance. At saka hindi naman literally hindi naman kinakain ng Panginoon yung mga handog nila no. Actually sinusunog lang nila yun. Pinaamoy lang yung usok, yung mga taba. Yung mga dugo niyan, i-sprinkler lang sa loob ng Holy of Holies, doon sa loob. Pero yung mga laman niya, pinakakain na lang sa mga priest. So, yun yung yun yung Old Testament time. Yun yung mga taong moralist. Talagang pinag-iingatan nila yung kanilang mga sarili na talagang masunod nila ang lahat ng mga kautusan at gusto nilang mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Ngunit, nakalimutan po nila talagang ang Diyos po ay Diyos ng pagpapala at siya po yung may-ari ng lahat ng animals. Ang sabi po sa verse 10 to 11, pagkat akin, sabi niyan, verse 9 muna, bagamat ang mga turoy hindi na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana. Sabi po dyan, maging bakang naglipana in that verse 11. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng may buhay sa parang ay akin lahat. God owns everything. Sabi niya, akin din naman yung inihandog ninyo para kayong parang sabi ng Lord, ano ba talagang ihandog nyo sa akin? Actually, wala naman talaga. Kasi galing din sa akin yan. Kaya, ang Diyos, dito, makikita natin, ang Diyos po ay, it reminds the moralist, ang mga taong moralist, that He is not poor or hungry. Hindi po siya, hindi naman siya mahirap, hindi siya nagugutom, na hindi siya nagdedepende sa mga sacrificial na mga hayop na ginagawa at talagang na sabi nga yung mga dugo na yan at he is able to provide a sacrifice for himself if he need of one. Kung kailangan niya ay wala namang problema eh. Sabi nga sa verse 12, kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Sabi niya sa verse 12, yamang lahat sa daigdig na naririto ay pawang akin. Di ba? Okay. Sabi ng Panginoon, pag nagugutom ba ako, sasabihin ko ba sa inyo? Akin naman lahat yan. Ito yung mga moralist. Ito yung mga taong moralista. Sabi nga they have kept the law at talagang maingat sila pagdating doon. Tingnan po naman natin yung mga hypocrite. Wala po sa ating platform ang mga hypocrite. Puro tayo mga totoong mga Kristiyano. So, purihin po ang Panginoon. Ang hypocrite daw po, on the other hand, they sacrifice their integrity by treating God's word flippantly. Ibig sabihin, para bang ito pong mga hipokrito naman, sabi po ng Psalms chapter 50 verse 16, but the wicked, basahin ko po sa Tagalog, sabi po dito, ang tanong ng Panginoon sa masusama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Pakinggan nyo, sabi niya, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos, gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. So sabi dyan, and then pag nag-jump tayo sa verse 21, kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna, kaya naman ang akala, kayo't ako'y nagkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. So, sabi ng verse 16, bakit ninyo, ito ang tanong ng Panginoon bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? And sometimes, may mga, in the Old Testament, kagaya nga po ng mga sinabi ko kanina, itong mga Israelita, iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila. so
minsan may ni-rebuke akong isang leader ng church. Sabi ko, kapatid, kasi alam mo ba, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Ito yung mga klase ng mga taong hypocrite. Ibang yung sinasabi mo ay tama, pero yung ginagawa mo ay hindi umaayon sa sinasabi mo. Kasi sabi dito, bakit ninyo, sa verse 16, inuusal ang aking mga utos? Meaning, may mga kinukot tayong mga verses, sa akin po kasi mga experiences, especially sa ibang sa iba. Siguro ayoko na magbanggit ng mga ibang mga grupo ng mga taong So may mga po sila, pero yung sinasabi kasi nila iba sa ginagawa nila. Mahirap po 'yon, hindi siya tumutugma. Kaya nga po ang tawag po sa kanila ay mga hypocrite. And we know na ang Panginoong Jesucristo ay talagang galit na galit sa mga taong hipokrito. And who are these people? Ito yung mga taong, mga Pariseyo, mga Saduseyo, mga teachers of the law, talagang matindi niyang tuliksayin ito. Kayong mga, anong sabi ng Panginoong Jesucristo, mapagpaimbabaw, sabi niya gano'n, you hypocrite. So marami po siyang mga tinutuligsa doon. That's why ang tawag nga po sa mga Pharisee ay Pharisee, ang Sadducee naman sa Sadducee. Sadducee, Pharisee. Kaya yun yung yun yung mga tawag nila. So ito yung mga hipokritong mga tao na sinasakripisyo nila yung kanilang integridad na wala naman silang paggalang o tinatawag na wala silang pagrespeto. Disrespectful sila, discourteous, and ungracious sila. Pagdating sa word, pagdating sa utos, o pagdating sa salita ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, sabi niyan, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Ano ba yung mga utos ng Panginoon? It's the Word of God. Ito po yung salita ng ating Panginoon. Bagamat in the Old Testament, ang utos ng Panginoon, yung Pentateuch, yung sa the Law of Moses, na ito yung sa uladong nila. Talagang perfect nila. Pero hindi makita sa buhay nila. That's why ang tawag po sa kanila ay mga hypocrite. So, they recite God's law, but they do the things He hates and claim that God's leniency and grace are licensed to do evil. Para sa kanila, ay yung kanilang ginagawa ay lisensya para gumawa sila ng kamalian o tinatawag na kasalanan. Sabi ng verse 17, kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. Ni ayaw na tanggapin ang aking mga utos. So sabi niya gano'n, kapag kayo ay tinutuwid, hallelujah. Minsan, talagang masakit kasing tuwirin na pagka baluktot, ang isang bakal na baluktot, para matuwid mo yan, pinupukpok yan. Ang isang Kristiyanong baluktot, ano kaya ang gagawin sa kanya? Sa ulo kaya pukpukin pa. So, sabi ng Panginoon, kapag kayo tinutuwid, agad kayong napupuot. Ni ayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw, sabi niya, ang nagiging kaibigan at taong mapang-apid ang siya ninyong kasamahan. Ito yung mga hipokrito. Sabi ko nga, yung sinasabi nila ay iba sa ginagawa nila. Yeah. Kaya mabigat po yun, Kaya talagang kung makikita natin, bababasa po natin itong salita ng ating Panginoon, ito po ay talagang wake-up call. I know, siguro sa atin, wala namang ganito sa atin. Pero pag nakakita po tayo ng mga ganitong klase ng mga tao, we can recognize who they are.
moralist ba sila? Talagang sila ay iniingatan nila yung kanilang mga sarili. Ang talagang gusto nila lang na sundin yung talagang kung ano yung sinasaad ng kautusan. Pero ganun din, nakakalimutan nila na ang Diyos pala ay sa Kanya pala lahat, or mga hipokrito, kagaya po ng tinutuligsan ng ating Panginoong Jesucristo, ng mga Pariseyo, mga Saduseyo. So, alam naman natin na sila ay alam nila yung kautusan. They recite God's law, but they do the things, hates, and claim that God's leniency and grace are licensed to do evil. So parang lisensya sa kanila yung para gumawa. Alam naman natin, minsan na yan. So, God reminds the hypocrite that He will punish those who treat His law insincerely. So alam naman natin, meron niyang God is reminding the hypocrite sa verse 22. Ang sabi doon, kaya ngayon dinggin ito, sabi niya, kayong sa akin di pumapansin, kapag ako'y di dinidinig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo'y makaliligtas sa akin. So, kahindik-hindik, nakakatakot, na talagang merong tinatawag na punishment, It reminds, God has reminded the hypocrite na talagang God will punish the hypocrite, those who are hypocrite. Those who treat His law, those who treat His word, hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Yung kagaya ng sinasabi ko, iba yung sinasabi niya sa ginagawa. Dapat, kung ano yung sinasabi, dapat, yun yung dapat natin gawin. That He will punish, God will punish itong mga taong ito na gumagawa ng hindi mabuti. Ang Diyos po ay totoo. God is true to His word because He is not ungrateful. Talagang sabi nga niya my word will not return to me void. Talagang totoo po ang Diyos pag sinabi niya, gagawin niya. Sapagkat even Him, yung sabi nga yung kanya pagbibigay galang sa kanyang salita ay talagang ginagawa niya. At talagang pag sinabi niya, gagawin niya. Yun yung yun yung napakaganda doon. At talagang pag ang Diyos na nagsalita, gagawin po ng ating Panginoon. God's people, have misunderstood their agreement with God. Minsan kasi talagang nagkakaroon po ng misunderstanding. It was never God who needed sacrifices or law, but His people. Totoo naman yun, hindi naman ang Diyos na nangangailangan, kundi ang kanyang mga anak, ang kanyang mga anak niya, mga tao. At talagang itong moralist at saka mga hypocrite, kailangan nilang ma-rediscover yung purpose of sacrifices and law. Kailangan makita nila ano nga ba talaga yung sacrifices and laws na dapat gawin. Sa verse 14, babasahin ko lang po ang verse 14. Ang sabi po dito, ang ihandog ninyo sa Diyos, ano daw po? Ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo, sabi niyan, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Wow. Minsan mahirap talaga mangako sa Panginoon pagka hindi mo tinutupad Lord, naalala ko talagang nung una pa akong mananampalataya, Lord, tulo pa yung luha ko, lahat tumulo na. Talagang, Lord, paglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ibibigay ko lahat para sa iyo, Panginoon. So, later on, minsan, parang may mga pagkakataon talagang dumarating sa buhay natin yun. Pero, ang isang bagay lang na napakaganda, pag nakapagbasa ka ng salita ng ating Panginoon, then God will remind you about it. And then, you will come again to your senses, and then you will repent. Alam ko na, ibabalik ka muli ng Panginoon sa kanyang piling. Kaya,
Minsan bumabagsak talaga tayo sa dalawang klase ng taong ito, ng taong ganito. Isang moralist at isang hypocrite. So, kailangan na talagang, sabi nga ng ating Panginoon sa ating binasa sa verse 14, na sabi doon, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Let's hope for thanksgiving before the Lord. At talagang isang sacrifice of thanksgiving. Alam niyo, napakahalaga niyan eh. Every morning, paggising mo pa lang, thank you, Lord. Lord, I give you thanks, Lord. Why? Because buhay pa ako, humihinga pa ako. Talagang offer to Him your life. Sabi nga, as a living sacrifice. Holy and acceptable to Him. Yan po yung napakaganda doon. We have to offer to Him our life as a living sacrifice. And then nasabi ng verse 23, ang sabi po doon sa last verse, ang parangal na nais ko na sa aking ihain, yan, ang parangal na nais ko na sa aking ihain, ay nun daw po, ay handog na pasasalamat ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Wow. Sabi po niya, yun daw parangal na nais ng Panginoon. Hindi naman nila kailangan yung mga hayop, mga bulls. Hindi mo kailangan mag-effort, self-effort na talagang yung sarili mo ay talagang anuhin mo na pangalagaan mo yung ano na yan eh. Ang tawag doon ay effort, yung self-effort na yan eh. Ay, hindi na yan wala na yan, hindi na faith yan, wala na yan, hindi na yan sa well, hindi naman sinasabi ng Lord na masama yun. Kaya lang, yung mindset mo dapat ando ka pa rin sa Lord na siya pa rin talaga dapat. Kasi hindi, ayaw ko lang, sabi ko ako, Old Testament pa tayo hanggang ngayon. Kailangan natin ng maraming hayop. Talagang kailangan natin na para tayong mga hindi baka makahipo lang tayo ng maruruming bagay, naguhugas na kagad tayo, parang gano'n. So, salamat sa Panginoon, hindi gano'n. Kundi, the Lord is requiring us lamang na talagang sabi niya, ang parangal na nais ko sa akin, yahain, handog na pasasalamat. At thanksgiving. Yun yung yun yung napakagandang pagsamba natin sa ating Panginoon. They were things to be ignored, ways to fill God's stomach, but choose to thank God. Pasalamatan po natin ang Panginoon saan? Sa ating kaligtasan, sa ating kalagayan, kung ano yung meron tayo. We know that God has given us John 10:10, letter B, ang sabi doon, alive up to the fullest. At ang sabi diyan, tayo bilang mga tao, at tayo man, tayo, moralista man tayo, mga hipokrito man tayo, we have to offer sacrifices of thanksgiving before the Lord. Offer yourself to God as a pleasing sacrifice. Tandaan po natin that Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay siya yung perfect sacrifices given to us. At makikita po natin yung kanyang obedience is the perfect life offered to us. Amen. Ulitin ko. Jesus is the perfect sacrifices given to us. Jesus is the perfect sacrifice given to us. Ay yung perfect na sakripisyo na binigay sa atin. At ang kanyang pagsunod, His obedience, is the perfect life offered to us. Siya po yung, tingnan natin, sabi nga po ng Hebrews, look unto Jesus, He's the author and the finisher of our faith. Look unto Jesus. Kasi siya yung natin eh. Kaya nga po siya yung binigay para sa atin ng ating Diyos eh. That's why ang Panginoon, alam natin, ang Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Jesucristo, ay meron po tayong tinatawag na abundantly provided all that we need. Nasa Kanya po lahat. Ang ating mga pangailangan. Because Jesus is the only sacrifice need. Siya lamang yung sacrifice na kailangan.
Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also, along with Him, graciously give us all things. Ibibigay po niya ang lahat ng bagay para sa atin. Kaya po, tandaan po natin, provided na po ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating pangailangan. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya lamang po yung sakripisyo na kailangan, wala na pong iba. So, ang Panginoong Jesucristo also, we know that He is the Word of God who took God's law seriously. Talaga, I have come. Nasabi niya, not to abolish the law, but to fulfill it. So, Jesus is the fulfillment of the law required, in the Old Testament, ni-required na po lahat yun. Ang Panginoong Jesucristo na po ang siyang nagbata ng lahat ng yan. That's why He is the Word of God who took God's law seriously and obeyed God's law perfectly. Ang galing, So sabi diyan, ulitin ko po, He is also the Word of God, John 1:1, and who took God's law seriously and obeyed God's law perfectly, John 1:14. In the beginning was the Word, sabi doon, and the Word was with God, and the Word was God, in verse 14, and the Word was God and dwelt among us. So, sabi pa rin ng Romans chapter 8, verse 3 to 4, for what the law, ito po ang ganda, for what the law was powerless to do because it was weakened by flesh. Kasi mahina naman po talaga yung flesh natin, hindi kaya. God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirements of the law, yan, tandaan po natin, in order that the righteous requirement of the law might be full met. Talagang lahat ng requirements of the law na meet po ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya po lahat. Kaya itong binabanggit po dito sa Psalms chapter 50 na atin pong pinagbulay-bulayan po ngayong umaga, tandaan po natin, ginawa na po ng ating Panginoong Jesucristo yan. And what we have to do is manampalataya po tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sakripisyo. Because He obediently offered Himself better than any goat from a pen and more sure than any flippant word spoken by human. Yung mga bagay na walang kabuluhan. That's why in Hebrews chapter 9 verse 12 to 14, He did not enter by means of blood, goat, and calves. Sabi po dyan, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. The blood of goats and bulls are ashes of heifer, sprinkled, and those who are ceremonially unclean. So, tandaan po natin na yung templo, yung tabernacle ng ating Panginoon, tatlong bagay po yon, tatlong lugar, po. The outer courtyard, the holy place, and the holy of holies. Now, dati sa Old Testament time, pumupunta po yung mga priest sa loob para mag-sprinkler ng blood doon sa Holy of Holies para po sa kapatawaran ng kasalanan. At yun po ay ginagawa nila po ng mga saserdote. At pero during the time when Jesus came, ng ating po Panginoong Jesucristo ay dumating, He offered once and for all. Sabi po ng Hebrew natin po binasa, He did not enter by means of blood and goat and calves. Wala na, pumasok po siya sa Holy of Holies na wala po siyang dugo na dala ng mga kambing at mga baka. But He entered the most holy place, the Holy of Holies, once and for all by His, sabi dyan, own blood. Hallelujah. By His own blood, thus obtaining eternal redemption. Yun po yung tunay na pagsamba na dapat maunawaan po natin. That's why in Jesus, tandaan po natin sa ating Panginoong Jesucristo,
The sacrifices is provided. There's nothing left for you to give. Walang tayo may bibigay. Kompleto na po yun. Sinacrifice na po ng Panginoong Jesucristo. And in Jesus, the perfect obedience is provided. There's nothing left for you. Wala na. Yung perfect obedience, Jesus provided. At napakagandang sa ating tunay na pagsamba, wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan natin ang ating Panginoon. Again, in verse 1, as I end and submit, thank Him. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Jesucristo because He saved us from our sin before He ever asked to obey or sacrifice. Ang makapangyarihang Diyos, basahin ko lang po sa aking pagtatapos. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinawag sa silangan at kanluran. That's why, sabi dyan, magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagnidigdig sa kaluwalhatian. Here is Jesus. Talagang makikita natin dyan na siya ay darating. And then, and the last, bilang bahagi po ng ating tunay na pagsamba, gusto ko pong iwanan sa inyo yung verse na ito, Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. So ano daw man po ang ating gawin, sa salita man o sa gawa, gawin po natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang akin po dalangin ngayong umaga sa bawat isa ay ang Banal na Espiritu po ang siya magbukas ng ating mga pananaw, ating mga mata, para makita po natin ang ating Panginoong Diyos. Na siya nagbibigay sa kanyang mga anak kung ano ang kanilang kailangan. At dalangin ko rin na sana makita po natin sa ating mga sarili na si Jesucristo po yung perfect sacrifice and perfect obedience with thanksgiving. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa amin. Sapagkat Panginoon, hindi mo na po Panginoon kailangan ng anumang uri ng mga handog. Pagkus Panginoon, ang ninanais mo Diyos sa amin ay isang Lord, handog, pasasalamat na nagmumula sa aming mga puso. Isang pasasalamat Panginoon na tinitingnan namin ang Panginoong Jesucristo na siyang gumawa na po ng lahat ng bagay para sa amin. Panginoon, salamat po. At ang aming pong dalangin na kagaya po ng Romans chapter 12, verse 1, may halay po namin ang aming mga sarili bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Makita po nawa namin, Panginoon, sa aming mga sarili na mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan. Panginoon, ay ialay po namin, Panginoon, ito po ay banal at walang kapintasan sa iyong harapan. Dahil hindi mo na po, Panginoon, kailangan ang anumang uri, Panginoon, ng mga dugo at hayop na ihandog. Kundi, Panginoon, kagaya ng aming Panginoong Jesucristo, hinandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa aming buhay ngayon, Panginoon, ang aming sarili, Panginoon, isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Ito po ang aming karampatang pagsamba. Panginoon, salamat sa iyo at pagpalain mo po ang mga anak mo, Panginoon, sa platform na ito. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magdagdag, ikaw po ang magpahayag ng katotohanan, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa na kami ay matuto at kami ay magpakumbaba at magbigay, Panginoon, ng papuri at pagsasalamat. Ano man po ang gawin namin, sa salita man o sa gawa, gawin namin ito upang mapapurihan ang aming Ama na nasa langit sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Salamat po sa po namin, Panginoon, pinakakatiwala ang lahat ng ito at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat.
pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Jess. At sa pamamagitan niyo po ay napagpala po ang bawat isa.